Sino nga dito ang paborito ang laing? At mag-iitlog maalat nga tayo mga mare na dadalin nga natin sa Bicol. Eto nga si tatay abala na nga rin dito sa pagkudkud nga na dala pa nga nila Kuya Richard galing Cavite. Ako naman nga ay nilagay ko na nga rin dito mga mare yung mga binili nga naming sibuyas. Dahil nakabili nga ako mga mare nito sa mga naglalako kaya ayan nilagay ko na rin yung bawang, sibuyas, luya. Habang wala pa nga si Ran mga mare, kumukuha kasi siya ng tubig at nasikaso ko na nga rin dito yung mga gagamitin ko. Kaya naman nagbalat na nga rin ako dito ng sibuyas para kapag dating niya ay lalagay ko na nga lang din. Ito nga binabalatan nga ni tatay mga mare na gabi ay galing pa nga to sa Cavite. Sabi nga ni tatay masarap nga daw to kung hahatiin nga sa gitna. Kaya lang sabi ko ilagay na nga lang namin sa gabi kasi nga masarap din yun. Sino nga sa inyo ang paborito nga ang laing? Kasi kami mga mare, isa talaga to sa paborito nga namin lalo na nga kapag gata. Dahil wala na rin palang asin, naglagay na nga rin ako sa lalagyanan. Ito nga mga mare yung isasahog ko, bumili na rin ako ng marami-rami nito para nga kapag may nga kailangan tayong sahugang gulay. Wala pa kasi tayo mga mare ng gabi kaya ayan, bumili na lang muna nga kami. Dati nga kinukuha nga lang namin to mga mare sa tanim namin noon. Ngayon kinailangan namin bumili kasi wala pa nga tayong tanim. Ito nga si tatay hindi pa nga rin tapos, hinati-hati niya nga sa maliliit para nga mga mare madaling lumambot. Sabi nga ni tatay pakuluan ko muna nga daw to mga mare para nga mas masarap at mas malambot. Kaya ayan, sinunod ko nga din siya mga mare. Kaya habang hindi pa naman nga kumukulo, inasikaso ko na nga rin dito yung niyog. Or piga-piga na nga rin ako dito ng mga oras nga na to. Nakasanayan ko rin kasi ang unang gata ay itatago yun, tapos yung pangalawang gata ay nga mga mare ang uunahin parang mas masarap. Ganun kasi magluto nga si mama, pinapatuyo muna nga yung pangalawang gata bago nga ilagay yung unang gata para nga daw naglalangis-langis. Kaya naman nung natapos na nga ako, inilagay ko na nga rin dito mga mare. Medyo naparami pa nga ako ng tubig pero okay nga lang, hindi na nga maipintay mukha ko, sobrang usok kasi. Bukod doon ay sobrang init nga din, tapos mainit nga din ang panahon ngayon. Eto nga ang siran, pinaproni nga rin itong mga mare, mga talbos nga dito. Para nga mas marami nga siyang maging bunga. Alam niyo naman nga mga mare, mahilig nga si Ran sa pagtatanim at pinapanood niya nga yun. Sakto naman, hindi pa naman din tapos nga ang pagluluto nga natin dito. Nakakatuwa nga kayo mga mare kasi nagtatanong kayo kung saan nga natin to nabiling kalan. Bali pinagawa ko nga lang ito kay Kuya Tolit. Tapos sinadya na nga lang din ito mga mare at hindi na nga bubuhatin pa. Sadyang napakaganda nga rin ito mga mare, napakasarap magluto. At eto nga nilagay ko na nga rin yung sahog. Habang kumukulo nga yung niluluto ko, inaasikaso ko na nga rin ang pag-picture nga ng barley nga natin. Naku mga mare, ang dami rin talagang pa-discount ka ng barley natin at daming freebies kaya huwag kayong magpahuli dyan. Eto nga si Ran, habang kumukulo, tinikman niya na nga rin kung tama na nga lang yung timpla. Alam ko, isa nga to sa mga paborito nyo nga mga mare, lalo na kapag Bicolano ka. Ay hindi nga to mawawala sa hapagkainan lalo na kapag marami ang gata. Sabi ko nga kay Ran, kapag nandun na nga kami sa Bicol ay pwede yata kami doon maggata kasi marami dong niyog. At eto nga, napapakamay talaga tayo mga mare, lalo na napakasarap nga ng laing nga natin. Bukod nga doon ay napakahilig ko talaga magkamay, mas nabubusog kasi ako nakakamay kasi nakakutsara. Matataob na naman nga ang kaldero natin nito mga mare. Si Ran nga nagpalipas nga lang din ng kaunti, eto nasikaso na nga rin niya dito yung mga sili. Ayun kasi sa napanood niya ay pinaproni nga daw to para mas maganda. Kaya sabi niya sakto kapag nagtinola nga kami pwede nga daw tong talbos nga ng sili. Kaya ayan pinag-iipon niya nga mga mare at eto kinahaponan naghanda naman nga kami ng magiging merienda. Ewan ko ba etong si Ran ngayon ko lang din nalaman na sarap pala siya sa saging konyelo. Akala ko kasi nung una ay ayaw niya nga mga mare ng saging konyelo pero gustong gusto niya kaya etong request niya maging merienda. Kaya ayan inasikaso na nga rin niya agad at eto pagkatapos pinapakuluan ko na, nag-asikaso na nga rin siya dito mga mare ng singgamas. Ewan ko kung may makaka-relate dyan, sino nga dito yung tipong suka ay hinihigop. Etong kasing si Ran ay gustong gusto niyang hinihigop nga yung suka kahit sobrang asim. Itong si Ran ay kwento nga sa akin nung nakaraan ay talagang pinaglalaanan daw niya ng pera yung suka kapag naglalakad nga siyang malayo. Hindi kasi nakakalam yung buhay nga namin ay wala nga pinagkaiba. Lalo nga nung mga bata pa nga kami ay ganun na ganun din yung karanasan niya, yung naglalakad siya ng malayo. Sabi niya nga mga mare, yung tsinelas niya hindi inaabot ng isang linggo dahil nga napupudpud agad. Kaya siguro pinagtagpo nga kami ng kapalaran. O siya, habang pinapakuluan ko nga mga mare etong sagay, nagboboil
nag-voice over na nga rin ako. Nung nakita ko na nga mga mare kumukulo na, saka ko inilagay na nga rin tong asukal para matapos na rin at makapagmerienda. Yung araw ko din kasi naisipan nga na mag-itlog maalat na nga para nga sa dadalin ko nga sa Bicol. Balak nga kasi namin mag-picnic nga dun mga mare at tamang-tama meron tayong mangga, sibuyas, kamatis. Para hindi na nga rin tayo bibili ng itlog maalat, sakto na nga to pag-aalis na nga tayo. Halos isang timba nga to at hindi ko na nga nabilang ko ilang peraso. Tatay nga ginagambol o dinadambol nga mga mare etong lupa para mas maganda. Yung mga nagtatanong din pala kung bakit nga nasasako yung mga tanim nga natin. Marami-rami din kasi tayong sako mga mare, bukod nga doon mas organized nga siyang tingnan. Mas madali nga bunutin nga yung mga damo ng mga tumutubo kung saan-saan. At eto nga tapos na nga mga mare, kaya inasikaso na nga rin namin pagmemerenda. At isinalang ko na nga rin yung pinapakuluan ko nga mga maring tubig. Naku, kahit mainit-init pa yan, sinandok na namin dahil anong oras na nga rin. Bukod nga nun, napakasarap din kasi nito mga mare, lalo't napakainit nga ngayon. Ako nga, nakadalawang beses na ako naligo mga mare, ay talaga namang init na init pa rin ako. Kayo ba, ilang beses kayong maligo ngayon? Init kasi ng panahon, kulang ang isang beses na paliligo natin sa araw-araw. Tingnan nyo naman, may pakuya-kuya-kuy pa nga akong nalalaman. Sabi ko nga kay Ran, ang sarap nga ditong maupo, talaga namang mapapakuya-kuy ka kapag nga umaga at nagkakape ka. Katapos ko nga magmerenda mga mare, nasikaso ko na nga rin ang paglalagay ng asin kasi itong ilalagay nga natin sa itlog maalat natin. Marami rin nagtatanong kung paano nga ang paggawa ng itlog maalat. Magpapakulo nga lang kayo ng tubig mga mare, tapos ilalagay nyo nga yung asin at lulusawin nyo nga yun. Yung dami nga ay depende nga sa kung ilan nga yung gagawin nyo. Tapos palalamigin mo nga lang yung mga mare, pagkatapos ay ilalagay mo na nga sa itlog. Pagkatapos naman nga nun mga mare, ay ibababad mo na nga siya ng 14 days. At yung iba nga nalilito kung ilalaga pa nga rin, ilalaga mo pa rin yun mga mare, depende rin sa oras, minsan 8 hours. Sabi nga, the more na nilalaga mo siya ng matagal, the more na mas mamantika. At eto nga mga mare, medyo lusaw na nga rin etong asin, kaya naman iniligay ko na nga rin. Palalamigin ko nga lang to maya-maya, ay ilalagay ko na bago nga maggabi. Kaya etong si Ran, habang hindi ko pa nga nilalagay, nag-asikaso na nga muna siya dito ng pagtatanom niya ng okra. Nagulat naman nga ako, biglang sumulpot etong maglola. Kasi nga nag-aasikaso na ako sa pagmamaalat, eto naman yung maglola sumulpot at tuwang-tuwa naman ako na wala talaga yung pagod ko. Si mama kasi talaga mga mare, kahit hindi umiyak yan si Gael, mas gusto niyang karga-karga nga niya. At etong nanay lumapit na nga para ikis ang anak niya. Dahil nga hindi nga magaan etong kawali, kaya inisa-isa ko na nga lang dito. Natural nga lang na hindi nga malulusaw lahat ng asin, pero ilalagay mo rin naman yan dyan. Bale, ang pagbubukas nga nito, mga 26 na nga mga mare. Malaking bagay nga ito sa atin dahil napakamahal ng itlog ngayon. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.